Hi guys, it's me, Jubiwa again. So welcome back on my YouTube channel. 2024 na, pero ikaw ba ay may SSS na? Ayan, sa lahat ng gustong kumuha ng SSS at wala pang SSS, watch until the end sa video na to dahil ituturo ko sa inyo step by step kung paano kumuha ng SSS number and paano magkaroon nito. Ayan guys, ay like, share, and subscribe! Mo bang makatanggap ng mga benepisyo mula sa Social Security System? Narito ang isang gabay kung paano kumuha ng SSS ID or number. Wait, bago tayo magsimula ay bakit nga ba kailangan natin kumuha ng SSS number or ID? Ano nga ba ang SSS? Ano ang mga benepisyo nito? At sino lang ang pwedeng mag-apply nito? Until the end, para malaman mo kung paano kumuha ng SSS ID or number. Kung ikaw ay isang aplikante, mag-a-apply ng trabaho, or unemployed, nararapat na ikaw ay kumuha ng SSS. Every Filipino people has the right to get an SSS. Dahil ito ay nakakatulong sa ating future at sa ating pamilya. Ang state o gobyerno ay nagpapatakbo ng SSS. Layo nila masigurado na ang manggagawang Pilipino, loob at labas man ng bansa ay may naiipon nito habang nagtatrabaho. Ang mga benepisyo na makukuha pag ikaw ay membro ng SSS. Meron kang sick benefit, maternity benefit, retirement benefit, disability benefit, death and funeral benefit. Kaya naman, ipatuloy mo na ang iyong plano na kumuha ng SSS. Hindi lang to makakatulong dahil nagre-require ka na ipasa sa iyong trabaho, makakatulong din to para sa sarili mo at sa pamilya mo. Tignan natin ang step by step para makapagkuha ka na ng SSS number or ID. Let's start. Tumungo sa SSS website at i-click ang icon na No SSS, Apply Online. Maayos ang online form, pagkatapos sagutin ay suriin at submit. Ma-submit sa step 2, hintayin natin ang email ng SSS dahil ito ay mag-i-email sa atin. Siguraduhin tama ang email address na linagay mo sa iyong form. Kapag natanggap mo na ang email na hinihintay mo, i-click mo lang ang link sa loob at ilagay mo lahat ng basic information na hinihingi nito at lahat ng impormasyon na hinihingi ng iyong beneficiary. Siguraduhin tama lahat ng basic information na hinihingi ng online form. Kailangan din tama yung mga pangalan ng mga beneficiary na nilagay mo sa iyong form. Kaya always check all the details bago i-submit ang iyong form para makapag-generate ng SSS number. Click ang SSS generated icon, then hintayin na magbigay ang system ng SSS number. Kasama na dito ang e-personal record form and SSS numbers. Pagkatapos mong i-online ang lahat ng to, finally, pumunta ka na sa pinakamalapit na SSS branch, dala ang mga printed documents and other needed documents. Narito ang mga documents na kailangan mong dalhin kasama ang iyong printed forms. Ang printed forms na sinasabi ko, ito yung in-online mo. Kaya naman, atubiliin na pumunta agad-agad sa SSS pag ikaw ay nakapag-online na. Click ang SSS generated number, hintayin na mag-release ito ng SSS number. Natin na hanggat hindi mo pa ito na isusumite or nasasubmit
sa SSS na pinakamalapit na branch sa inyo, ito ay temporary lamang. Kailangan is maging validated siya. Paano? I-submit mo na ang iyong application at lahat ng form na iyong print, kasama na din ang iyong SSS number. Karoon ka ng record mismo sa branch ng SSS. Ayan guys, and actually, I just wanna share something to you. Mother ko kasi kumuha siya ng SSS. She is already 3 years old. And right now, nakapagkuha na siya ng SSS doon sa probinsya namin. Sabi niya sa akin, this year lang, this 2024 lang siya nakapagkuha ng SSS dahil matagal na siyang unemployed, wala talaga siyang trabaho dahil full housewife lang siya. So, ang ginawa niya is pumunta daw siya sa SSS, but before siya pumunta, nag-online muna siya. Ayan. So, yung mga sinabi ko sa inyo about sa online, sundin nyo lang yun after nyong magawa yun lahat. Pumunta kayo sa pinakamalapit na branch ng SSS at submit nyo at pwede nyo na ding bayaran. Nasa 570 pesos ang binabayaran ng mama ko per month and then ng papa ko. Pareho silang 53 years old. Siguro, pag mas bata ka pa, mas nababa, ikaw mismo ang makakasagot ng iyong mga tanong pag ikaw ay pumunta sa SSS. Share din ako sa inyong idea kung paano kumuha ng SSS. At I hope na may natutunan kayo. Thank you so much for watching until the end. And I hope see you on my next vlog. Hi guys, nandito pala tayo ngayon sa Manila Memorial. Samahan niyo ako, mag-tour tayo. Ito yung pagpasok natin sa Manila Memorial Park, Sucat, Parañaque. Ganito yung itsura niya guys. Ayan, so para lang tayo nag-tour dito, namamasyal, ganun. So, ayan, as you can see, this part, ayan po yung Columbarium Sanctuary po yun. Yun po yung nilalagyan ng mga urn. Yung po nililibing. Dito po, yung mga lawn lots po natin. As you can see, sobrang linis ng Manila Memorial kasi may mga maintenance po sila na tagalinis dyan. And dito sa part nito, ito yung parang mga bahay na po. Ayan po, yung mga lot na yan is tinatawag po na lot family garden. Ibig sabihin, family sila. Kinuha nila yung buong lot na yan. Tapos, dinagyan nila na parang bahay. Kaya, ayun, tinawag siya na lot family garden. Tapos, dito naman sa park ito, ganun din. Yung parang akala mo bahay, pero libingan pala siya. Ganyan kasosyal dito sa Manila Memorial Park. And then, let's go here naman sa ating earth side. Ito yung tinatawag na columbarium. Yung part kung saan nilalagay yung mga abo ng ating mahal sa buhay. Dito, meron tayong makikitang by letters. Yung ibig sabihin dito, yung pinakamataas ay J, yung pinakamababa ay A. Ayan po siya. Yun po, mga boss, madam. Kaya, huwag nilang hintayin na maubusin kayo ng slot. Mag-chat na kayo sa akin at mag-parisol na kayo ng slot dito sa Manila Memorial Park, Sucat, Parañaque. Maraming salamat po sa lahat na nanonood ng video na to at I hope po na may natutunan kayo. Kahit saglit lang na learnings, good luck po sa inyo and God bless. Sa lahat po ng gustong mag-buy, chat nyo lang ako or i-message nyo lang ako. Now na, arat na!